Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Bali, meron akong isi-share sa inyo. Bali, meron nagdala ng customer dito sa atin, isang 32 inches na TV, flat screen, LED TV, na ang brand mga ka-DIY ay Devant. So, ang problema din ito, sabi natin ng customer, ay wala itong power. So, saksak muna natin. So, ito yung pinaka-AC cord niya, ayan, sa likod. Dito sa likod niya, ayan. Ayan, so saksak muna natin. So, mga 32 inches lang ata ito, kalaki. So, plug in muna natin. Yan, bali may power tayo dyan. Power off. Power on natin yan. May power tayo. So wala tayo din makita ang indicator dito. Ibig sabihin walang indicator o walang red light na nakalagay. So ibig sabihin mga ka-DIY, malamang may problema ito sa power supply o sa pinaka-power nyo. Kasi nga wala siyang nilalabas na pinaka-indicator. So hindi naman lahat ay walang power is nasa power supply ang problema. Minsan kasi sa mga mainboard din ang nagiging problema ng isang TV kapag wala siyang indicator o wala tayong makita ditong red na lights. Yan. So, gawin natin. Ulitin natin, pindutin na lang natin dito. Yan. So, wala talagang indicator yan. So, gagawin natin unplug muna natin siya. Tapos, buksan natin sa likuran. Titingnan natin kung anong problema nito. Kung bakit wala siyang power. Yan. Pag ganito na lang. Yan. So dito sa likuran mga ka-DIY, yung kanyang brand ay Devant. Model niya ay 32 DLP543. So isa siyang 32 inches mga ka-DIY. Tama tayo, 32 inches. So tanggal muna tayo ng mga screw dito sa likod sa back cover niya. Tanggalin muna natin yung mga screw dyan para makapag-test tayo dito sa kanyang board. Tara mga ka-DIY, tapos natin buksan yung ating likuran ng TV. Bali, ito yung pinakatakip niya. Tapos, dito mga ka-DIY, ito yung input ng ating saksakan o AC. Kung napapansin nyo, ito yung pinaka power supply section niya. O primary section yan. Kung napapansin nyo, sa board na ito, ay meron siyang boundary ito. Boundary yan. Sa gitna na isang chopper transformer, papunta rito. So, it means yan po ang ating power supply section or primary section. So, bago magkaroon ng power yung primary, so, sunod naman magkakaroon ng power is yung secondary section natin. Ito yung secondary, ito na yun. Yan, ito yung secondary section natin, yan. Yan. Okay, so ito talaga yung pinakatulay o tawiran ng secondary. So, malalaman natin mga ka-DIY kung saan ang trouble, kung dito ba sa power supply o sa primary section or sa secondary section. So, ang connection nito mga ka-DIY, pag galing dito, punta ng fuse, capacitor, ito sa ating coil, then dadaan dito sa ating filter capacitor. So, dadaan din niya dito mga ka-DIY yung ating supply. Then, tatawid naman dito sa ating mga diode. Ito yung diode natin para sa secondary na. Supply na yan ng secondary. Pagkalabas dito mga ka-DIY, sasaluin niya ng ating mga filter capacitor din. Yan. Then, yung 12 volts natin, ito yung pinaka 12 volts ata natin. Try natin mamaya. Then, dadaan siya ng 12 volts. Dito, dadaan siya ng mga regulator. Kung napapansin nyo, sobrang liit na talaga yung kaniyang mga regulator. Ito. Mga regulator, tatlo. Isa, dalawa, tatlong regulator na maliliit. Yan, kung napapansin nyo. So, dito yung bagsak ng 12 volts natin yan. So, mamaya, isa-isayin natin. Magsimula muna tayo dito sa pinaka power supply kung nandito yung kanyang problema. Bago tayo mag-test ng secondary section. Sa primary muna tayo. Ang gagawin natin, ipa-plug in muna natin yung unit natin. So, yun. Naka-plug na tayo dyan. Then, set lang natin sa DC yung ating tester. So, yan. Naka-DC tayo. Then, una natin gagalawin dyan o titest natin is yung pinaka-filter ng primary. Itong filter ng primary natin. Yan. So, meron tayong nasukat dyan sa filter nating primary ay 291 volts. Ibig sabihin, malamang ang primary natin ay good or okay. So, hindi pa nagtatapos dyan kasi mamaya titingnan natin baka nakarating ng filter pero hindi nakarating na secondary. So, pag hindi nakarating na secondary section, ibig sabihin sa primary ang problema. Malamang sa ating MOSFET ng primary or dito sa kanyang oscillator or sa kanyang PWM. Yun ang magiging problema kapag walang nilabas dito sa secondary section natin. So, try natin kung may nilabas dito sa secondary sa mga diode sa 12 volts. Okay, so ilagay natin sa body ground yung ating negative na test rod. Then, yung positive naman yung susundan natin. Kasi nga, nasa secondary section na tayo, kailangan natin i-ground yung pinaka negative ng ating test rod. Okay, so test tayo dito sa positive side ng ating diode.
So kung napapansin nyo mga ka-DIY, nakakuha tayo dyan ng 12 volts. Ibig sabihin na pumasok ng secondary yung supply. So it means parang wala tayong problema sa ating primary. Kasi nga nakatawid yung 12 volts natin sa secondary. Ayan. Para naman kasi itong tulay na pag dumaan dito is makakadaan dito sa ating mga diode. Ayan. So mostly talaga supply ng ating secondary is 12 volts. So buhay yung ating 12 volts. So ito mga ka-DIY, yung 12 volts na yan ay dumaan yung supply na yan dito. Ito. Papakita ko sa inyo. So dumaan siya rito, lumusot siya dito yan. Mamaya sa microscope papakita ko sa inyo kung saan banda yung lumusot. Dito sa ating kapasitor. Kung napapansin nyo ay meron tayo dyang 12 volts. Yan. Okay? So lumusot yung 12 volts natin. Dito sa coil, titingnan natin kung ilang voltahe. Ito ay yung voltahe ng 1.2. Ang palatandaan kasi ng mga coil na ganito is yung mga regulator na yan. Kapag may supply yung coil, ibig sabihin, ang pinanggalingan yan, yan ay regulator. So, tumusok tayo dyan sa gilid kasi nandyan yung tingga nya. Ayan, kapag tusok tayo, meron tayo nakuha ang 1.2. Or 1.1 volts. So, ibig sabihin, good yung ating supply dyan. Dito. Kasi yung regulator niyan, ito. 12 volts in, tapos, idadrop niya ng 12 volts in yung regulator na yan. Pagka lumabas, pagka nagbigay na siya ng output, yung regulator is 1.1 volts na rin yan dito. Kailangan 12 yung makapasok, then magdadrop siya ng 1.2 sa pamamagitan ng regulator na yan na maliit. Ito naman mga ka-DIY is 12 volts in din yan. Yung sobrang liit na yan na regulator. 12 volts in din yan. Ang out niyan is 5 volts ito. Yan. Mag-i-in dyan sa regulator. Then mag-out dito sa coil para ma-reading natin yan. Kapag walang 5 volts yan, sure mga ka-DIY na sira yung regulator. So pwede tayong gumamit ng mga buck converter. So pasok yung ating 5 volts dyan. Dito sa coil titingnan natin kasi ito regulator din yan. Kapag may supply itong coil na to, ibig sabihin buhay ang supply na dyan. Yan, 1.5 volts ito. So, ibig sabihin yung regulator nito is buhay kasi ito yung pinaka coil niyan o yung papasukan na supply yung output. Yan, buhay yan. 1.5 volts, ibig sabihin yung regulator na hinahawakan yan is okay o good or good pa. Okay, so ito mga ka-DIY yung transistor. Tutukan natin yung transistor na yan. So naka-repair na kasi ako ng ganito dati, pero hindi ko lang na-i-vlog kasi nga busy masyado. So ito ang transistor na ito mga ka-DIY, 5 volts in din yan. Yan. 5 volts in. Dito sa kabila wala tayong masukat. Yan. Samantalang hindi pa lumabas yung indicator. Yan o, sa kabilang paa niyan. Kita nyo? Kasi dito ito yung nagtutok kanina is makakuha tayo ng 5. Kailangan dito may makuha tayong 5 volts kasi naka-standby pa yan dapat ang voltahe dyan. Kung napapansin nyo, wala na. Walang supply dyan. Ibig sabihin, hindi siya nag-standby, nag-switch na kaagad siya. Kasi pag napapansin natin dito sa kabila niyang paa, is nag-switch na yung 5 volts sa bandang itaas. Ayan o. Ayan. Yung 5 volts na yan, yan ang magdidiretso dito sa ating regulator din. Na 1117 ata to, 1118. Yan. So, ang input nito is 5 volts. Yan. Pagkatapos, mag-out yan ng dalawang 3.3. Ito, 3.3, magkadugtong itong dalawang paa. Then, magkadugtong rin itong kabilang paa din. Magkadugtong din yan. Kaya, pwede tayo mag-test dyan. Ang regulator na ito is 5 volts in. Ito yung pinaka-in yan. Then yung pinaka-out niyan is itong dalawang paa. Kailangan walang voltahe yan. 3.3, dalawang 3.3 yan. At 3.3 itong dalawa, 3.3 din yung dalawang paa na yon. So, tutukan natin ang tester yan. Lumabas na kagad yung supply na 3.3. Samantalang, hindi pa nagpa-power on yung ating TV. Ito, supply natin yung kabila. Ito dapat normal. Normal ito na may 3.3 talaga. Kung napapansin nyo, is may normal na 3.3 yan. Tapos,
ito sa kabila is lumabas na kagad yung 3.3, samantalang hindi pa lumalabas yung kanyang indicator. Yan. Okay, so ibig sabihin malamang may problema itong ating regulator na ito mga ka-DIY. Kasi ang input nito is 5 volts, then yung kabila, yung dalawang paa dito sa kaliwa, yan sana ay normal na may 3.3. Pero dito mga ka-DIY sa kabila na dalawang paa, saka pa lang yan magkakaroon ng 3.3 kung magpa-power on na tayo. So ngayon is lumabas na yung kanyang voltahe samantalang wala pa siyang power. So ibig sabihin may problema tayo sa mga supply. Mahirap yung ganitong klaseng trouble mga ka-DIY kapag hindi nyo alam yung mga klase ng regulator na ginagamit. So dito nagkaroon tayo ng problema sa regulator na ito. Okay, so dati kasi ganito yung trouble sa akin, hindi nag-switch ko, yung pinalitan ko lang is yung transistor na yan, oh. Ito. Pero iba naman ang kaso nito. Ito ay natsambahan naman natin na unit na ngayon lang dumating. Kaya na-share natin sa inyo. So ibang trouble naman ang ito. Kasi nga yung regulator niya is nagbibigay na ng output ng 3.3 sa kabila. So, dapat yon bago lumabas yung 3.3 dito sa bandang kanan natin. So dapat naka-power off pa yung ating TV or naka-standby. So lalabas lang dapat yung 3.3 dyan kung nag-power on na tayo sa ating TV. So meron na siya 3.3 kagad, no 3.2, 3.3 na rin yan. So wala pa tayong indicator. So, ibig sabihin meron tayong problema dito sa mga regulator nya. Yun ang ating alamin mga ka-DIY. So share ko na lang sa inyo. So, ngayon mga ka-DIY is tinutukan ko tong portion na to kasi ito yung importante, dito yung trouble natin sa side na ito. Sa mga regulator. Ito mga ka-DIY, tinutukan ko siya ng microscope. Kung napapansin nyo, ayan o. Ito yung ating regulator kanina na tinutukan. Na yung in niya is 5 volts. Then mag-out siya niyang dalawang 3.3 doon. Tapos dito dalawang 3.3 din sa dalawang paa. Yung number ng regulator na yan is AD33. Bale, isa siyang regulator na 1118. AD33. Ibig sabihin ng AD33, yan po ay supply ng 3.3 volts. Bali, dalawang paa ng 3.3, dalawang paa ng 3.3. Ito yung input niya is 5 volts. Yan ang specs ng regulator na yan. So, nagkaroon tayo ng problema dito. Dito na side mga ka-DIY kanina. Wait lang. Gumala yung ating ano. Ito yung ating 12. Kung napapansin nyo, yan o. Ito yung input ng 12 natin. Dito yon. Dumaan siya ng kapasitor. Ito yung tinutukan natin ng 12 volts. Ayan o. Tutukan ko ng ano. Tutukan natin. So, patay yung ating tester. Wait lang. Yan. Input natin yan sa 12 volts, oh. 12 volts, yan. Tinutukan ko yan. 12 volts yan. Bali, dito yan ang galing. Dito yan ang galing yung 12. Yan. Dito. Pumunta sa ating kapasitor. Kaya yan ang reading natin sa 12. Yan, oh. Tapos, dumaan niya ng regulator. Ito yung tinutukoy kong regulator na maliit. Yan o. Nagpasok ng 12 dyan. Lumabas dyan is 1.1 volts o 1.2 volts. Yan o. Yan. 1.1 volts or 1.2 volts. Ito yon. Yan. Tapos yung 12 volts natin dito sa kapasitor. Dumaan din siya ng regulator. Yan o. Maliit na regulator. Ang input niyan is 12. Ang out naman. Ito naman yung out niya. Yung 5 kanina. Yun o, 5 volts, yan. Yung 5 natin, ito, dumaan dyan, supply, dumaan ng ating transistor. Yan o, transistor. Ito yon, yung transistor. Ayan, so yun ang 5 volts niya o. Diba? Then yung 5 volts na yan, dapat dito naka-standby pa lang yan kasi nga, dapat nandito pa yan yung 5 volts eh o. Walang 5 volts o. Yan, dapat nandyan pa rin yung 5 volts na yan kasi nga, wala pa tayong power dyan o. Wala pa. So dapat nandyan pa yung nakastack pa yung 5 volts dyan bago pa yan mag-switch dito. Yan. Pero ngayon nag-switch na kaagad oh. Yan, nag-switch na kaagad yung 5 niya. Samantalang dapat hindi pa yan mag-switch. Kung napapansin nyo yung regulator na to, wait lang, iurong natin. Yan din yung magsusupply dito. Yung 5 natin, yung 5 natin na galing dito, yan din yung magsusupply papunta dito sa ating transistor. Isi-switch ng transistor yan. So, dapat ito yung 5 volts na in. Tapos,
dapat hindi pa lumabas itong 3.3. Yan o. Kitang-kita nyo sa microscope yan. Yan, magkasama yung dalawang paa. Ngayon is may supply na 3.3. Dapat wala pa yan eh. Tapos ito, meron na. Dapat ito ay normal. Normal ito. Na dapat talagang normal na may supply yan. Na 3.3. Yan o. May normal dapat yan na meron talaga. Itong sa kabila, lalabas pa lang yan kapag pinawer on natin yung TV. Kagaya ito ng 1117 o 1118 din na 3.3 at saka 1.8 na regulator din na in-upload natin dati sa ating YouTube channel. Kaso ito naman, dapat maging pamilyar kayo sa mga ganito, sa mga regulator yan. Tapos yung 5 volts na yan, dito yan magpapasok sa ating regulator din. Ito yan, ito 5 volts din yan. Yan, 5 volts. Then lalabas siya ng isang, ito 1.5 volts. Yan. Pagka masira kasi yung mga regulator na to, ito, pag masira yan, pwedeng palitan ng mga buck converter. Pwedeng i-inject dyan yung mga buck converter. Kaya hindi problema yung mga regulator kapag masira. Ang problema dyan kapag masira yung ating system. Yan. Ito memory din yan. Ang supply niyan is 3.3 din. So normal lang kagaya ng ibang mga TV din na yung memory supply is 3.3. Nandito rin galing sa ating mga regulator yan. So try nating palitan ito kasi nga hindi normal. Subukan nating palitan yan. Kasi lumabas siya ng 3.3 doon eh. Palitan natin ng ganito din. Yung AD33, ibig sabihin yan is 3.3. Okay, so palitan natin yan. Ngayon is remove natin tong regulator na to. Yan, plug nyo muna sa sakan bago kayo magtanggal ng mga regulator. Papalitan natin yan kasi hindi normal. Try lang muna natin kung mapapagana natin. Pag hindi, mag-trouble pa tayo. Ayan mga kadeway, so nakahanap na tayo ng regulator. Bali, i-align na lang natin kapag nilagay natin. Same din yung kanyang specs ng regulator na to. Ayan, i-align na natin yung kanyang mga paa tapos bago natin hinangin. Ayan, so ito na yung isa yung tinanggal natin kanina. Babalik natin yung regulator na to. Ayan. Okay, tapos na. So ayan mga ka-DIY, bali tapos nating lagyan ng regulator ito. Yan pinalit natin kanina, tapos ito na yung pinalit natin, yung sira kanina. Yan, so inaktwalan natin. So ngayon testing muna natin mga ka-DIY kasi inaktwalan na natin ng regulator yan. So ganun lang kanina. Ito. Yan, so nakasaksak na yan. Try muna natin i-power on. Pagka may problema, trouble ulit natin. So tingnan natin yung pinaka power niya dito. So yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo is nag power on na siya. So ibig sabihin yung regulator lang talaga yung may problema nun. So ngayon is i-power on natin. Try muna natin. Okay, power on tayo. Then tingnan natin kung bubukas. Yan, bumukas yung kanyang backlight. Ibig sabihin may display na yan. Tingnan natin sa ilalim. Ayun, nagkaroon na siya ng raster. Ayan. So, yun lang mga ka-DIY. Tatakpan na natin to. Tapos, mamaya, i-testing muna natin. Tapos, ang problema pa, yung monitor na ginagamit ko kanina, dapat nga gamitin ko pa itong monitor. Inasira pati yung monitor natin. Biglang nag-blackout, may power kanina, tapos biglang namatay. Ibig sabihin, may problema ito sa mainboard. So, ayusin na lang natin tong pinaka-monitor natin or hindi, palitan na lang natin yan. Yung monitor natin nasira eh. So, yun lang. Takpan lang natin to. Tapos, mamaya mag-final test tayo. Okay, so may display na tayo. Ayan. Tingnan natin kung may diferensya pa sa kanyang screen. Ayan. Gusto ko sana to makita nyo sa microscope sana. Ayan.
Okay? So, yun lang. Tapunan natin yan. Takpan na natin to tapos i-final test na natin. Okay? So, ayan mga ka-DIY, bali pinagana na natin. Bali, inobserbahan muna natin. So, okay naman siya at good naman siya. Ayan, lipat natin ang channel. So, yan, okay naman. Yan. So, wag natin kunan ng buo, baka maspatan tayo. Baka madali yung channel natin pagka makakuha ito ng magandang site yung video. So okay naman, walang diferensya yung LCD. Okay, so hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Sana nakatulong yung ganitong klase ng video. Salamat at maraming salamat sa inyong lahat. JM Tutorial, bye bye.